estudyante ang nai-stress na doon, gagawa kami ng vlog patungkol doon. So, supportahan niyo po kami. Tara, samanin po kami kung gusto mo kami. Let's go! Since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me. Mataas na. Ayun o! Yeah! Kung makikita po nyo, ay nandito po kami ngayon sa likod niya. Ayan o. Monumento! Monumento! So yun, pakita yung mataas na. Since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Sending flowers to me, send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. You've been sending flowers to me, send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Ever since the day that you went away, you went away, you went away. Ever since the day that you went away, you went away, you went away. Sending, sending, you went away, you went away, you went away. Ever since the day that you went away, you went away, you went away. You've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today. So, what's up guys? Welcome back to our channel. So, matapos ang ilang minutong biyahe, sa wakas, nakarating na rin po kami sa Katipunan Shrine! So, yun, kung mapapansin nyo po, may mga flowers doon sa may ng Katipunan Shrine. Tara, lapit po tayo. Ayan o. So makikita po natin So, para saan nga ba? binigay ng National Historical Commission. And mostly, ang ating pinakamamahal na Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Ayun, bakit nga ba may flowers? Bakit nga ba may flowers sa tingin niyo? Ano nga ba? Dahil nung nakaraang araw lamang, November 30, pinagdiriwang natin ang kapanganakan ng ating dakilang bayan na si Andres Bonifacio! So, ayun, since nandito na rin naman tayo, magkakagawa tayo ng pagtatanong-tanong sa mga, kahit na sino po dito, magtatanong tayo kung ano nga pong alam nila, particular na sa Katipunan! So ayun guys, simulan na natin ang ating paghahanap ng ating interview. Arat na! A few inches later. Hello guys! Nakakita na naman tayo ng isang tao na tatanungin natin tungkol sa Katipunan. Ate, ano nga pong pangalan? Sige, okay lang po yan. Dali niyo na. Rayalin. Ayan si Ate Rayalin. Ilang taon na po si Ate Rayalin? 18. Estudyante po ba? Saan school po? Ay, wow! Sana all. Ayan. Ang tanong ko namin sa iyo is, ano po yung unang pumapasok o ano po ang mga impormasyon na alam nyo kapag narinig nyo po yung salita Katipunan? Para sa akin, pag narinig yung Katipunan, yung mga tao na tulong-tulong para gumawa ng paraan na makalaya sa pag... Sige, okay lang po yan natin. Opo. Opo. So sabi po niya, yung Katipunan daw po, yun daw po yung mga taong nagtulong-tulong para daw po lumaya yung bansa natin noon. So thank you po ate sa kasagutan. So, mapalat po tayo ngayon kasi may isa po tayo ng na sister
Andres. Andres. Wag na nosebleed ka ha. Oh, ayun, may tissue na si ate, oh. Tingnan niyo, oh. Naka-ready na, naka-ready. Ready, ikaw din, oh. Oh. Sir Andres, Yes. pwede po namin kayong tanongin about po. Kapag po narinig yung salitang katipunan, ano po yung unang mapasa sa isipan niyo? Siyempre naman, Andres Bonifacio, eh. Kasi Andres ako din, di ba? Oh, doon siya, no? Yes, sir. So, ano pa po? May idagdag pa po. Well, for me, of course, I will say he's the biggest hero for me, for the Philippines, di ba? He was the supreme leader of the Katipunan. He really, really fought for the Philippines. So for me, this is the one we should be celebrating all the time. And I'm so happy they're renovating, di ba? Yes, sir. So, thank you po sa... Yun lang! Yes, sir. Okay, sige! Bye! Hi! So ngayon, kasama natin sila kuya. Ano po pangalan nila? John Ray po. John Ray. Ilan taon na po kayo, kuya? 17 pa lang ako. 18. So, saan po kayo nag-aaral? PUP Manila. PUP Manila. So, kuya, ang tanong naman po namin is, kapag nalilip ko ninyo yung salitang katipunan, ano po yung Ano po yung mga impormasyon at alam po alaala? ninyo? Yung alam ko kasi tungkol sa na-report namin yung mga nakaraan lang. Nabuo daw yung yun, Katipunan sa La Liga Filipina. Dalawa kasi yun. Yung umalis daw si Rizal, pinamumunuan kasi ni Rizal yung La Liga Filipina. Yung umalis si Rizal, yung pinatapos sa Dapitan. Nabuwag yun, naging dalawa. Yun yung na solidaridad, tsaka yung Katipunan nga ng pinamumunuan ngayon ni Bonifacio. Ikaw, kuya. Support lang sa Sige po. Hi! So ngayon, kasama natin si kuya. Kuya, ano po pangalan? Owen, Ayan, si Kuya Owen. Ilang taon na po? 18 Saan po nag-aaral si Kuya Owen? Technological PUP. So may tanong na po kami. Ano po yung naiisip nyo o ano po yung mga alam niyo informasyon kapag naririnig niyo po yung salitang katipunan? Sa tuwing narinig ko yung word na Katipunan, yung Katipunan kasi parang naging movement siya nung before na mga bayani natin na kung saan ay yung Katipunan ay naging parang isa siyang samahan na kung saan ay yung kinagalaban nila ay yung karapatan ng Pilipino laban sa mga pagmamaltrata ng mga Espanyol sa Pilipinas or yung pagiging dominante ng Espanyol sa pamamahala sa society ng bansang Pilipinas. Yay! Thank you po! A few inches later. Hello guys! So, ayun nga, natapos na yung pagkakas natin tungkol sa iba't ibang uri ng tao. Ano nga ba yung alam nila kapag sa katipunan? So, kung mapapansin natin, karamihan sa sinagot nila is yung katipunan ng tao at pinamamalaan ni Andres Bonifacio. Pero, ano nga ba ang katipunan? Halika, katipunan. Arat na! 2,000 years later. Hi guys! So, ngayon nagbabalik. Kung kanina, tinanong ko sa inyo ang katagang, ano nga ba ang katipunan? So para mas maintindihan at maunawaan nyo, andito po kami para ipaintindi sa inyo. Joseph, pasok! Ang pagkatatag ng katipunan. Noong mabuwag ang grupo o samahan ng La Liga Filipina at ipatapon si Jose Rizal sa Dapitan noong Hulyo 6, 1892, iniisip ng mga Pilipino na hindi na natin makakamit ay hinahangad natin pagbabago at kalayaan mula sa hawak ng mga Espanyol sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. Kaya ang tanging pamamaraan na lamang na iniisip ng mga Pilipino noon ay ang pagsasagawa ng pag-aakla sa pamamagitan ng marahas sa pamamaraan. At ito ang tinatawag na revolusyon. Noong Hulyo 7, 1892, sa pangunguna ni Andres Bonifacio, Nagislao Diwa, Chodoro Plata at Deodato Arellano at iba pang mga kasapi ng Liga Filipina ay nagtatag sila ng isang samahan o kilusan na tinatawag na KKK o mas kilala bilang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Isinagawa ang samahan ito sa pamamahay ni Deodato Arellano sa Kali Asgaraga, Tondo, Manila. Ang layunin ng samahang ito ay ang pagkaisahin ang mga Pilipino upang makamtam ang hinahangad nating kalayaan mula sa pamamahala ng mga Espanyol.
Mga problemang naisolusyonan ng Katipunan. Ilan sa mga problemang naisolusyonan ng samahan ay ang kawalan ng hustisya, kalupitan ng Friday at Guardia Civil, kawalan ng kalayaan na maghayag ng saloobin, limitadong edukasyon, at ang kapabayaan ng pamahalaang Espanyol sa komersyo at industriya. Sa layunin pang politika, nais ng samahan na palayain ng ating bansa mula sa mga mapang-alipustang Espanyol, kung saan tayo ay gagamit ng isang humansikan tungo sa pagkakaroon ng isang malayang bansa. Ang layunin pang sibika naman ay pumapatungkol sa katarungang panlipunan, kung saan hinangad ng mga ng samahan na ipagtanggol ang mga naaapi at parusahan ng mga nang-aapi. Ang kabutihang asal at wastong pag-uugali at pagpapatibay ng kalooban ng bawat miyembro ng samahan ay pare-pareho namang nakasentro sa layuning moral. Ako naman tayo sa mga pinuno ng Katipunan. Ang unang naging pinuno ng Katipunan ay si Deodato Arellano. Niluklok siya noong 1892 at agad rin siyang pinalitan ni Romel Basa noong 1893. Noong 1895, doon na naluklok si Andres Bonifacio bilang pinuno ng Katipunan. Tinawag rin siyang Supremo ng Katipunan. Kasabay nito, si Emilio Jacinto, ang tagapayo ni Bonifacio, ay lumikha rin ng sarili nitong listahan ng mga alintuntunin na tinawag nitong kartilya na hango sa salitang Espanyol na kartilya. Mag-aalas elementary matapos mabasa ni Bonifacio ang ginawang alintuntunin ni Emilio Jacinto at napagtantong mas mahusay ito sa kanyang dekalogo. Napagpasyahan niyang gawin ang kartilya bilang opisyal na talaan ng alintuntunin ng Katipunan. Tatlong antas ng Katipunan. Mayroong tatlong antas ng miyembro sa Katipunan. Ang bawat isa ay may sariling pananamit at banal na salita. Una, ang katipon. Ito ang unang baitang ng pagkasabi kung saan ang suot ng katipunero ang isang itim na telang pandong na may mga titik na Z, L, L at B na nangangahulugang anak ng bayan. Ang banal na salita ng nasabing antas. Ang ikalawang antas naman ay kawat. Isang lunti ang pandong na may puting tatsulok ang suot ng mga katipunero sa antas na ito. Nakasuot din sa kanilang leeg ang isang luntiang laso na may palawit na medalyong mayroong titik na K. Gombursa naman ang kanilang banal na salita. Ang pinakamataas na antas ng pagkakasapi ay bayani. Suot nila ang isang pulang pandong na pinalilibutan ng luntian. Ang kanilang banal na salita ay Rizal. Sa ganitong paraan, napapanatili ng Katipunan ang kanilang lihim na samahan. Mga kasapi ng Katipunan. Mula 1892 to 1896, lumaki ang kasapian ng Katipunan mula sa iba't ibang antas ng lipunan at bahagi ng Pilipinas. Gumamit ng sistemang tatsulok ang samahan upang mapanatiling lihim ang kapatiran, kung saan ang bawat miyembro ay kinakailangan manghikayat ng dalawang di kilalang tao upang maging kasapi ng Katipunan. Agosto 19, 1896, ang petsa kung saan natuklasan ng pamahalaan ng Espanya ang tungkol sa Katipunan. Ito ay matapos ibunyag ni Teodoro Patino sa kanyang kapatid na babae ang tungkol sa samahan, na siya naman itong pinumpisal kay Padre Mariano Will, isang Friday. Ilang araw pagkatapos ng pagkatuklas sa samahan, nagtipon ng mga katipunero sa Balintawak. Isang pangkalahatang kapulungan ang ipinatawag ni Andres Bonifacio sa Kangkong sa lungsod ng Caloocan. At doon, ay pinag-usapan nila kung ano nga ba ang nararapat nilang gawin upang ipakita ang tuluyan nilang pagtiwalag sa Espanya. Sabay-sabay na pinunit ng mga katipunan ng kanilang sedula at dito ay napagkasundoan na ang unang yugto ng paikipaglaban sa Espanya ay mangyayari sa Agosto 29, 1896. Kaugnay nito ay idineklara ni Gobernador General Ramon Blanco na mapanganib at magulo ang Manila kasama na ang lalawigan ng Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, Cavite, at Batangas. Hindi naging matagumpay ang Katipunan, kung kaya nagkaroon ng pagpupulong sa Tejeros o ang Konbensyon sa Tejeros, kung saan nahalal bilang Pangulo si Emilio Aguinaldo.
unting kasabay din ito, unting-unting bumagsak ang samahan o ang katipunan. Ang kasunduan sa Paris. Ang paglagda sa kasunduan sa Paris noong Desyembre 10, 1898 ang naghudyat sa katapusan ng digmaan sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos. Pinagkaloob ng Espanya sa Estados Unidos ang kapangyarihang mamahala sa Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyar. Ito rin ang hudyat ng pagkalaya ng Pilipinas sa pamamahala ng Espanya sa loob ng 333 years. 2,000 years later. Hi! Kamusta? Naririto na naman kami nagbabalik. At ngayon, gagawa kami ng isang challenge kaugnay pa rin sa topic natin. At ang challenge na ito ay tinatawag na Name a Pic! So, may mga pictures dito na hindi nakataklop at di pa namin nakikita. Kukuha kami ng tigdadalawang picture, papakita namin sa inyo, i-explain namin para mas maintindihan nyo, okay? Mauna ka na, si ate. Neri! Una, Dalawa na. ayan, una si Emilio Jacinto. Si Emilio Jacinto, siya yung nakikita niyo ba guys? Si Emilio Jacinto, siya yung utak ng Katipunan. Bakit ba siya naging utak ng Katipunan? Kasi, nung sinulat niya yung kartilya, humanga sa kanya si Andres Bonifacio. Wala magaling talaga si Emilio Jacinto kaya hinangaan siya ni Andres Bonifacio. So, siya naman yung naging utak ng Katipunan. Next naman ay ang Combursa. Sino ba ang Combursa! kilala sa tatlong praile? Ano ba meaning ng Combursa? Padre Gomez, Padre Burgos, saka Padre Zamora. Etong Combursa na to, sila yung naging inspirasyon din ni Andres Bonifacio para itagal yung Katipunan. Kasi yung namatay sila, dun parang naninguhan na wala talagang malayaan yung mga pihulong sila. Wow. So ako naman, ang unang picture is ang KKK. Ano nga ba ang KKK? Ang KKK o ang kataas-taas ng kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan ay isang organisasyon na samahala kung saan naglalayo na makamit natin ang kalayaan sa pamamagitan ng marahas sa pamamaraan sa kamay ng mga Espanyol sa loob ng 333 years. Ang nagsama na larawan ay ang si Jose Rizal. Ang si Jose Rizal ay pinagbulian pambansang bayanan ng ating bansa. Siya rin ang naging inspirasyon ni Andres Bonifacio para isagawa ang KKK ang samahan nito. Yun lang. Next na Ate Monica, ano yung picture na nakuha mo? Sino nga? Sabihin mo. Ito po yung kartilya ng Katipunan. So ano nga ba yung kartilya ng Katipunan? Yung kartilya ng Katipunan, binubuo po siya ng 14 rules kung saan kinakailangan maging mas karapat-dapat kang maging isang katipunero. Next na picture naman is sino daw? Si Andres Bonifacio. So si Andres Bonifacio yung ama ng Katipunan and siya rin yung Supremo. So yun, may dagdag lang ako. Ito yung ito yung itsura mismo na ito. Ito yung kauna-unahang flag ng Katipunan. Pag nag-search kayo ng flag ng Katipunan, marami kayong mag-search. Pero ito, yung itsura na ganito, ito yung pinaka-kauna-unahang flag ng Tsaka Katipunan. ito yung parang pinakakilala. Kasi ibang picture mo sa Kailan, tapos may araw, pero ito talaga yung nakilala. Yes, salamat!